Back sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert. Good morning! Good morning po, Sir Robert, Ma'am Doris. Maraming salamat sa pag-imbita po sa Opo, maraming salamat. Kong, gaya nga po ng tanong ng partner ko. Oh. So, pinalawig nga po ba yung suspension ni Congressman Barzaga? Yes, kahapon po, binasa po ng Committee on Ethics ang kanyang assessment as regards to the motion na in-adopt last week. Kasi last week, may motion po sa plenaryo na na-adopt. Inatasan po ang Committee on Ethics na magkaroon ng hearing at magkaroon ng assessment at ibigay ang recommendations nito sa plenaryo. And of course, re-require rin po ang respondent na dumalo sa hearing. Kaso lang po, hindi po siya dumalo at kailangan po itupad ng aming komite ang tungkulin na inatasan sa amin. Kaya po kahapon, nagbasa po kami ng aming report kung saan i-recommend po ang penalty ng 60-day suspension with stern warning that repetition of a similar misconduct may result into a more severe penalty including expulsion. Ayun. Pagka po ba suspended, walang sahod yan? Yes, wala pong sahod and allowances. Including the staff? Yung, I'm not sure sa staff, baka mas angkop pong itanong ito sa aming Committee on Accounts, pero sa tingin ko po may staff pa rin po dahil mananatili po pa rin po bilang isang mambabatas ang ating kasamahan sa Kongreso. Oo, Ayun. at saka dahil baka operational naman yung office Oo, niya. pwede. Yes. Pero just the same kung hindi siya pwedeng umattend sa mga hearings, committee hearings, at hindi counted yung mga pagboto niya if ever. Tama po? Opo, that is correct, Sir Robert. Pero kung nagpakita po siya nung isang araw dyan sa plenary mismo, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makausap siya personally bilang chairman ng Committee on Ethics and Privileges to discuss itong mga ganitong matter? Umappear Kasi pala siya ayaw doon? niya Ando doon ba? Oo, nasa plenary siya Pakalat-kalat. Kung, Hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon nung dumalo po siya kahapon. Ngunit, nung kami po ay nagkaroon ng hearing, inimbitahan naman po siya. At nung inatasan po kami na papuntahin siya sa aming hearing, personally nag-serve rin naman po kami ng kopya ng mga complaint laban sa kanya para nabigyan po siya ng pagkakataon na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. pero... At maipag-defend niya sarili niya. Ayun. Opo. Pero kung dahil nga personally ibinigay ninyo yung invitation sa kanya, walang kahit anong tugon, not even document or sulat man lang na ipinadala sa komite ninyo dun sa mga paliwanag niya. Wala po. But yung committee po, pati yung plenary, it took note of a social media post na pinost ng respondent. Yung sinabi po ng respondent na he will not be attending the summons of the Ethics Committee, expel me if they want. Yun po, we took note of that statement. Kaya nakakalungkot lang po na aware naman po ang respondent na inimbitahan siya para mabigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinili niya pong hindi pumunta. And if I may add po, sir, Opo. as early as last week, the Congress, the plenary, could have chosen to discipline outright. Kasi wala na po talaga sa Committee on Ethics yan eh. Yung initial suspension po, hawak na po yan ng plenaryo. And they could have disciplined outright. Instead, they chose to give him a chance to appear in a hearing para at least mapagtanggol po niya ang sarili niya laban sa mga aligasyon. Pero hanggang kailan po mabibigyan ng chance yan? Mga ilang beses. Sa rules po ba, sinasabi sa Congress na ito mga 3 beses lang kayo pwedeng magsuspinde? Actually po, wala naman po kaming hard and fast rule kung ilang beses or kung ano yung mangyayari sa susunod dahil collegial body po at recommendatory lamang po ang ethics. Kaya depende rin po ito sa judgment call ng aming mga ethics members, sa ating house members bilang isang plenaryo. Isa po siyang collegial decision at hindi ko po malalaman kung ano yung magiging consensus. Oo. Pero kung kunyari gusto niyang makipag-ayos, pwede ba yun? Para lang mabura na yung suspension niya? Pwede ba yun? Sa tungkol sa bagay po na yan, I don't think it has happened before. Pero naniniwala naman po ako lahat ng bagay ay posible. Dahil kung titingnan po natin ang kasaysayan ng Kongreso, marami rin pong pagkakataon kung saan ang isang House member ay humihingi ng paumanhin o patawad tuwing may nagagawa po siyang
hindi kanais-nais para sa ating mga Oo. Para yung halimbawang extension ng 60 days niya na suspension, Oo. pwedeng maputol anytime Yes. if accepted ng majority yung kanyang kung lang Oo. lang kung magsusorry man lang And, or what. and kung sakali po, mahirap rin po kasi 2/3 po ang dami pong nagboto. Pero naniniwala po ako na posible po naman lahat. Maaari naman ma-overturn. Depende na lang po. But I don't think it has happened before. Oo. Pero teka lang, papaano bilangan nun, Kong? Kasi kung sususpend, pinalawig ng, partner, ilang days pa? 60? Oo. Eh di pasok yun doon sa bakasyon po ninyo, o di parang baliwala. Sa amin po, we count 60 calendar days dahil nakalagay po sa ating constitution na yun naman po. Okay. So hindi pala pasok doon sa sinasabi ko na porket walang sesyon, wala naman kayong trabaho, so walang sweldo. Kung suspendido ka, di parang happy joy ka lang dahil hindi naman pasok doon Pero sa siya yung suspension niya ay house calendar, nakabase sa yun. kalendaryo ng Kongreso, sir. Correct. Opo, tsaka yung sa constitution po, 60 days lang po, hindi naman po specify. So, we construe it as calendar days po. And Ayun. kahit po, tuwing recess, may mga pagkakataon kung kailan, nagkakaroon pa rin kami ng mga committee hearings. And of course, meron pa rin naman po kaming rights and privileges and of official duties. Oo. Kahit nakabakasyon, nga pala gano'n, pwede kayong gano'n. Pwede magpatawag ng sesyon o committee Or hearing. hearing. Oo. Yes. Okay. So, partner, anong antabayanan natin ngayon dyan kay Congressman Barsaga? Teka lang, si Kong Barsaga lang ba ang nakapila na for suspension? O meron pang iba? Yung sa akin po, Ma'am Doris, marami po kaming pending case na hinahawakan. And as a matter of fact, kahapon lamang po, bago ako umuwi mula sa opisina, nakatanggap na naman ako ng mga ethics complaints na dadaan po sa aming proseso. Yung sa akin po, Ma'am Doris, Sir Robert, hindi ko po masasabi kung suspension ba ang mangyayari or kung isa-censure ba o reprimand yung mga iba nating kasamahan na may hinaharap na kaso dahil nakadepende po ito sa magiging outcome natin kapag nagkakaroon po tayo ng hearing. Pero usually, yung suspension at expulsion, ito po yung dalawang pinakamabigat na penalty. Kaya bihira lang po mangyari yan. Oo. Pero Kong, meron po ba tayo na specific timeline para ma-resolve lahat itong mga nakapila po na ethics complaints sa'yo? Kasi po minsan, kagaya po sa Senado, dahil akala nila inupuan ni Senator JV na chairman ng halal na chairman. Siya mismo sinampahan ng ethics complaint sa ethics committee na siya ang chairman. O baka ireklamo din po kayo ng ganun, Kong. Ayon po sa rules ng aming ethics committee, originally, nakasanayan po ng ethics committee sa Kongreso na 180 session days. Kami po, ngayon 20th Congress, mula nung tayo ay umupo bilang committee chair, pinili po nating paiksian ang timeline na ito. Ginawa po natin 60 session days to resolve an ethics case. Kaya po sisiguraduhin namin na i-dispose po namin on time ang lahat ng reklamong ifa-file sa ating committee. Opo. Kung pwede niyo po ba sa aming sabihin, yaman din lamang, tayo lang naman tatlo ni Robert ang nag-uusap dito. Sino po ang mga nakapila at ano po ang kaso partikular? Yes, pasensya na po Sir Robert, Ma'am Doris, pero ayon po kasi sa ating rules, and ito rin po ang practice sa mga ibang parliament, yung conduct ng proceedings, yung mga natatanggap po naming dokumento, considered po siyang confidential. At lumalabas lamang po yan tuwing magkakaroon ng committee report na ibabasa sa floor dahil isa po itong quasi-political at quasi-judicial na exercise. Kaya kailangan sensitibo po tayo kung paano natin ito hinahandle dahil elected public officials po ang involved dito. And of course, ang kapangyarihan na ito, hindi po siya legislative exercise exercise po ito ng constitutional power namin to discipline. And of course, napakahalaga po na dapat sensitibo kami kung paano namin to
inahandle. Opo. Ay, isa na lang ako, partner, baka naman meron po kayong naririnig na sit-sit dyan. Pinayagan na po ba si Congressman Leviste na bumiyahe? Ako po, siguro mas angkop pong masagot po yan ng ating Secretary General dahil I only know as much as the news reports po. So, di ko po masasagot ang tanong niyo ho. Alright. Okay, maraming salamat po kung kahit na binibitin nyo ang mga sagot, Congressman, ha. Next time, tayong dalawa na lang mag-usap. Para Chismis na pala ang gusto. Kasi sasabihin ni ko, kapag in-announce ko ito, sabi niya, di ba, ako naman ang irereklamo. Kaya lang, Wag natin ipahamak. Wag natin ipahamak. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Sir Robert, Ma'am Doris, and magandang umaga po. Mabuhay po. Maraming salamat. Thank you po. Si Representative J.C. Abalos, 4-piece party list representative at chairperson po ng House Committee on Ethics and Privileges. Alam mo